Mga kalahing, good evening sa inyo lahat. Mga kalahing Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, at buong mundo. Sa mga OFW, good evening. Magandang gabi sa lahat. Nandito na naman mga kalahi, no? May panibago na naman tayo ngayong video. Ay patungkol po ito mga kalahi ni former SP Alan Peter Cayetano, mga kalahi, na kung saan mga kalahi ay ang kaniyang kapatid ay umalma na talaga sa kaniyang pag-uugali. No? Ngayon mga kalahi ay talagang sinupalpal, kumbaga sinita ni Lino Cayetano, yung bunsong kapatid. I think pinakabunso yata itong si Lino Cayetano. No? Ito po sinita talaga ang kanya pong kuya. No? Hindi nga siya nagkuya dito mga kalahi. No? Ito po'y palatandaan na kung mawawalan ka ng galang, no? Pag ganito talagang ugali ng isang tao, para kang mawalan ka ng galang talaga, no? Kaya kasi dito natin makikita itong si Lino Cayetano ay sa tingin natin yung pagmumukha talaga ni Lino Cayetano, napaka bait yung pagmumukha nga eh. Kapag magsalita ngayon si Lino Cayetano, napaka mahinahon, parang wala po tayong mapansin sa kanya na siya po'y mayabang, siya po'y siga, no? Ngunit ito pong kuya niya, bagamat kuya po talaga siya, kaya lang ay ito pong mensahe, ito pong pahayag ni Lino sa kaniyang nakakatandang kapatid na si Alan Peter Cayetano ay parang kumbaga wala ng kuya, no? Kundi siya po'y nag-Alan lang, no? Alan, no? Ito po'y palatandaan talaga na hindi magandang ehemplo, hindi magandang halimbawa ang nakakatandang kapatid. Kaya nga sinit na siya dahil iba talaga, no, ang pag-uugali, no. Aywan ko pag magkakapatid talaga ay alam talaga natin ang ating pong mga kapatid na nakakatanda sa atin or mas bunso pa po sa atin, no. Itong lahat ng magkakapatid talaga mayroon po tayong idea o alam patungkol sa ugali sa isa't isa. Kaya ito po si Lino Cayetano, talagang alam na alam talaga niya kung ano ang ugali sa kanyang nakakatandang kapatid, no? Sila po ay nagkaalaman talaga yon sa mga ugali na yan. Kaya lang dito po natin mapansin na kumbaga sinita na po talagang si Alan Peter Cayetano dahil talaga kung atin pong iisipin at kung atin pong i-meditate, no, ang mga pag-uugali talaga ni Alan Peter Cayetano ay parang sumubra na talaga kasi nagpapakita siya, no, sa publicly na siya po'y nagbabasa ng Bible, siya po'y kumbaga kung masabi natin na parang nagkukunwari siyang makadiyos, no? Dahil siya, nagbinibigkas niya ang mga Bible verses. Kaya lang hindi po talaga sang-ayon ang mga mensahe sa Bible sa kanyang pong pag-uugali dahil palaging lumalabas sa kanyang bibig yung paninira, yung pakikialaman yung ibang tao, no? Wala bang kumbaga hindi natin makikita sa kanya na siya po'y magalang, siya po'y rumirespeto, siya po'y hindi mapanira, no? Baliktad talaga, no? Kaya ito pong pinakabunsong kapatid nila na si Lino, talagang umalma na, sinita na talaga. Nahihiya na talaga siya sa pinagagawa ng kaniyang kuya, no? Dahil pinagsabihan kasi itong si Kiko Aquino D, sabi ni Alan Peter Cayetano, just remember who you are, Kiko Aquino D, no? Aquino kay, hindi ka Kiko D Marcos. Don't get instructions from the administration. Yun ang sabi niya. Ito pa pala ang lumalabas po dito, ang naiintindihan ko talaga itong si Alan Peter Cayetano ay madalas siyang magbigay ng mga statement na hindi niya wala siyang basihan, wala no basis. Tapos madalas siyang magbigay ng komento na talagang kumbaga sa isip lang niya, no? Wala talagang mabibigat na kumbaga reason or dahilan kung bakit niya nasabi. Dahil ito po talaga kung atin pong suriin itong pagkatao po ni Kiko Aquino D. Ito si Kiko, siya po'y kumbaga siya po'y namumuno talaga sa tindig Pilipinas yata yun, no? Yun talaga ay dito pong si Kiko, sa aking pong palagi ko siyang na nakikita diyan sa rally, no? Pag mayroon talagang rally diyan, tulad ng mga rally-rally, hindi yung mga DDS rally, no? Kundi rally ng mga Dilawan o Pinklawan, no? Talagang nandyan talaga si Kiko Aquino D. Talagang malakas yung magpupuna sa mga politiko So ito pong si Kiko Aquino D talaga ay madalas ko talaga siyang makikita mga kalahi na against talaga siya sa mga
politiko na may mga katiwalian, no, mga sangkot sa mga katiwalian, sa korupsyon. Ito nga si Kiko kumbaga lumalaban na ito sa administrasyon ni Marcos eh. No, wala naman itong sa tingin ko wala naman itong pinipili, no. Kasi dilawan sila o pinklawan, talagang sasagasaan talaga ang Marcos or Duterte. Kaya magtaka po tayo mga kalay dahil ito pong si Alan Peter Cayetano, pinagsabihan talaga niya si Kiko Aquino na kumukuha po ng instructions from the administration, meaning from the administration of Marcos. Kaya nang pinagsabihan niya si Kiko Aquino na hindi ka Kiko Marcos Aquino ka eh. Yun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Ito ba si Alan Peter Cayetano parang hindi talaga iniisip niya kung yung sinasabi niya ay may mabigat ba na katotohanan o mabigat ba yung mga basis niya, no? Kaya hindi tayo po magtaka bakit ito pong si Lino, yung bunsong kapatid ni ito parang siya talaga ang pinakabunsong kapatid sa mga Cayetano family. Ito pong si Lino Cayetano. Siya po PTB General Manager, no? Ito pong si PTB General Manager na si Lino Cayetano, ang pahayag po talaga niya noon po sa kaniyang kapatid na manghingi ka ng apology, no? Sabi ni ito po ang sabi Ito po ang sabi talaga ni Lino Cayetano. Nandiyan naman yung mga picture niya, no? Tingnan niyo. Ang sabi diyan ni Lino Cayetano talaga, tama na Alan. Apologies to the Aquino family, no? So sabi ni Lino na tama na Alan, no? Humingi ka ng tawad sa pamilyang Aquino. Kasi ang gusto talaga, kung babasahin mo talaga ang mga mensahe ni Lino, ang buong mensahe ni Lino Cayetano, ito po yung nagbigay ng payo doon po sa kaniyang kuya o kaniyang kapatid talaga na sabi ni Lino na hindi lang daw death anniversary of Pinoy, no? But also, sabi niya, but also that of our dad. Also, sa kanya pong daddy pa pala, ay yung araw na yan na pinagsabihan si Kiko yung araw na pala yun ay death anniversary pa pala ni Pinoy, tapos also sa kanyang daddy. Yun. Kaya gusto ko sana ni Lino Cayetano na focus na lang sana sa prayer para mapayapa talaga itong pag-celebrate ng tinatawag death anniversary of Pinoy and also the dad of Lino and Peter Cayetano, no? Yun ang gusto Lino Cayetano, no? Kaya nagbigay siya ng mensahe toward sa kaniyang kapatid na si Alan Peter Cayetano na tama na Alan, no? Kaya mga kalahi, dito po natin talaga, no? Kasi ang nakakapangit talagang tingnan dito dahil ito pong si Alan Peter Cayetano, ito po kumbaga sa kanya pong Facebook live talaga makikita muna na sa likuran niya ay mayroong verse Psalm 23, no? Verse 1 yata yun, or basta the book of Psalm, no? Bible verses yun, no? Psalm 23, no? Makikita mo sa kalikuran niya kapag mag-live siya sa FB niya o FB account niya, no? Kaya kumbaga, at saka mahilig siya talagang magbukas magbukas ng Biblia at talagang mangaral din siya, no, ng mga Bible verses, no, Bible message talaga sa mga kapatid dahil Christian naman daw siya, no? Yun po sa atin pong mga nasagap po na balita. Tapos ang makikita mo, ganyan siya, klaseng Christian na mapanira, no? So, talagang makikita mo talaga dito na mas natalo siya sa kaniyang bunsong kapatid na si Lino Cayetano. Ito may totoo talaga na ayaw ng gulo, mapayapa, at saka may respeto, magalang sa kapwa-tao, no? Lalo na makadiyos, no? Hindi ko alam kung sila ba po'y kasama sa church, basta baliktad eh. Itong si Lino talaga ang nagpapakita ng may magandang asal. Ito naman na yung kapatid na kuya na si Alan Peter Cayetano, hindi naman maganda. Hindi naman yun ayon ang mga Bible verses na kinukuha niya dahil madalas talaga siyang naninira sa kapwa senador, no? Tulad na lamang nila ni Ping Lacson, ni Soto, ni Erwin Tulfo. Yun bang mga taong mangangaral ka sa Biblia? Hindi mo nalilimutan ba ni mo Sir Peter Cayetano, nalimutan mo ba na ito pong Bible talaga ito po'y holy, no? Tapos yung Biblia talaga, ang mga Bible verses, ito po'y nagbibigay sa atin ng mensahe, no, para po tayo matuto sa makadiyos talaga na gawain, makadiyos na pag-iisip, makadiyos na pagsasalita. Hindi ba? Hindi ba tinuturuan po tayo sa salita ng Diyos na
kailangan po tayo na mapayapa po tayo dahil yun ang sabi ng ating Panginoon sa John 14 verse 27, kung hindi ako nagkamali na nagsabi diyan na iniwan ng Panginoon ang kapayapaan, no? Kaya dapat sana mapayapa, no? Hindi magulo. Yung ginagawa itong Peter Cayetano, na magulo ang isip niya, magulo ang mga ginagawa niya dahil siya ay nagbibigay siya ng mga panggugulo, mensahe na paninira, mensahe na panggulo, no? Ang atin pong pagkatandaan mga kalahi, no? Dahil kailangan naman talaga, no? Ito pong salita talaga ng Diyos, no? Pagkatandaan po natin, no, may verses po dahil ito po'y ano ba ito? Ito po'y panlaban talaga, no, sa mga nagkukunwaring Kristiyano, nagkukunwaring mangangaral sa banal na mga talata sa Biblia, no? Ang sabi po talaga dito sa Biblia, Panginoon Hesus mismo ang nagsabi, mga kalahi. So, dito po sa Book of Matthew, no, chapter 5 verse 9, na sabi po ng Panginoong Hesus, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Ito pong mga gumagawa ng kapayapaan sa kapwa-tao mo ay tatawagin ka ng mga anak, children of God, no? This famous verse is known as the seventh beatitude and is found in Matthew chapter 5 verse 9 during the time that Jesus renowned Sermon on the Mount. Ito pong the peacemakers, Jesus refers to those who actively seek to resolve conflict. Pagka ang tao po talaga, no? Sa mga tao, ito pong mga peacemakers, gumagawa ka ng kapayapaan, no? Ito po, nag-refers po ang ating Panginoon doon sa mga naghahanap na marisolba talaga yung mga pag-away-away or restore broken relationships. Kung mayroong mga nagbiak na relasyon sa kapwa tao, sa kapwa family or sa family or sa kapwa tao, kapwa senado, ay talagang i-restore po ito. Yun ang tinatawag peacemakers, and bring harmony to divided situation rather than escalating them, no? Ang mga peacemakers talaga, kung ikaw po'y mahilig ka talaga, Sir Cayetano, no, na magano po tayo, magbabasa ng Bible verses, tapos mangaral ka nga. Minsan nga mangaral ka, kung baga madalas kaya nangaral, hindi lang namin nakikita, no, sa mga ginagawa mo dahil hindi naman tayo kapitbahay, no. No, ang ito pong peacemakers, Sir Cayetano, ito po'y nagdadala ng harmonya, no, para to divided situation rather than escalating them, para ibahagi, no, ang mga sitwasyon kaysa i-escalating mo, mag-escalating ka sa kanila, no? Yun po ang tinatawag peacemakers, no? Para buwagin po, no? Pag mayroon pong mga mag-escalate diyan, kumbaga panag-quarrel or quarreling, away-awayan, no? Tapos ang reward po talaga itong peacemakers, being called children of God or son of God, either children or sons of God, means peacemakers reflect the character of God. Ito po talagang pag gumagawa po tayo ng kapayapaan sa isa't isa, sa kapwa-tao, ito po talaga ay nagpapakita po ito, reflection po ito sa ugali ng Diyos, the character of God, no? Who is the ultimate author of peace? Ang Diyos po ay pinaka-umpisa sa paggawa ng tinatawag na kapayapaan. Who is the ultimato talaga na author, ang Diyos sa kapayapaan, and are recognized as His true followers. Yun ng mga kalahi, no, dapat talagang pangaralan itong si kasi wala na ito sa timing, parang disalign or sintonado na talaga ang kanya pong kumbaga parang hindi na matanggap-tanggap talaga ang mga pangyayari sa kaniyang karera ngayon, no, dahil sa kaniyang pagka-Senate President ay hindi talaga nagtagal, no, napaka-iksi, parang pangalawa yatang pinakamaiksing term sa kaniyang pamuno as Senate President. Ito po ay talagang palpak, no, dahil po sa kumbaga iwan natin, no, kung anong nangyari kay Alan Peter Cayetano. Kaya lang ito po ay nakakahiya sa kanya dahil mismo na ang kaniyang bunsong kapatid, pinakabunsong kapatid ito pong si Lino Cayetano, ay siya po ay sinita at sinupla po siya sa kaniyang bunsong kapatid. So dito na lang po tayo mga kalahi, huwag ninyong kalimutan na huwag ninyong labanan ang gobyerno, huwag kayong magrebelde sa gobyerno. Kung sino mang makaupo as government
kung anong administration po tayo, talagang tayo po'y sumunod at ubi po tayo dahil paglabanan at magrebelde po tayo sa gobyerno, nilalabanan natin ang Diyos dahil walang gobyerno sa sanlibutan ito na hindi po tolerate o hindi po sang-ayon ang Diyos. God bless!